Magandang umaga sa ating lahat. Ito na ang ating update sa lagay ng ating panahon. Patuloy natin minomonitor itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at kanina alas 3 na umaga huling namataan ito sa layong 455 kilometers southwest ng Zamboanga City. Malit pa rin chance na nasabing low pressure area na maging isang darap na bagyo sa mga susunod for the next 24 hours. Titinasan pa rin natin ito na magdudulot ng bakalat-kalat at pagulan na may pagkulog at pagkidlat sa ilang areas ng Southern Mindanao. Samantala makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga nakakapal na kaulapan na gumagalaw pakanluran papalapit sa ating bansa. Ito yung epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Inasahan natin na mas lalapit or later the day lalapit pa yung mga kaulapan na ito at magdudulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Samantala ito namang northeast monsoon ay yung hanging amihan magdudulot rin ng mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan sa eastern section ng Luzon. And for Metro Manila and the rest of the country ay maliwalas sa panahon nating inaasahan. May chance pa rin ng mga light rains o dabli ang pag-ambon na dala ng amihan dito sa nalalabing bahagi ng northern at central Luzon. Samantala may chance naman tayo ng thunderstorms. Ito yung mga biglaan at panandali ang buhos ng ulan, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. At para naman sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, inasan pa rin natin ang epekto ng amihan sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Makaranas tayo ng mga kaulapan na may mahinang pagulan o yung light rains dito sa areas ng Cagayan Valley, sa lalawigan ng Aurora at sa Quezon. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon ay generally fair weather conditions ating inaasahan. Asahan natin ang mas mataas na temperatura o yung maximum temperature sa pagsapit ng hapon. As compared sa mga nakarang araw dahil obserbahan nga natin ang patuloy na paghina ng ating hanging amihan dito sa Southern Luzon area. Samantala dito sa Northern at Central Luzon makakaranas pa rin tayo ng malamig na panahon na kung saan umiiral pa rin yung ating hanging amihan. Asahan pa rin natin yung chance ng light rains o yung mga pag-ambon dito sa rest of Northern at Central Luzon. So sa mga lalawig or sa mga regions yan ng Ilocos Region, sa bahagi ng Cordillera at sa rest of Central Luzon. Samantala may chance naman tayo ng thunderstorms dito sa Metro Manila and the rest of Luzon pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. At para naman sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, dahil pa rin sa epekto ng trough extension ng low pressure area sa labas ng ating PAR, makakaranas tayo ng kalat-kalat at pag-ulan ng may pakulog at pagkidlat sa areas ng Basilan, sa Sulu at sa Tawi-Tawi. Samantala makakaranas din tayo ng mga pag-ulan sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Bulsod naman yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko, particular na sa mga lalawigan ng Eastern Samar, sa lalawigan ng Southern Leyte, sa mga areas ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa bahagi ng Davao Oriental. Kaya sa mga bagitong lugar, makanda pa rin tayo sa mga banta ng pagbaha at pagbuko ng lupa at lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Improving weather conditions naman ang ating inaasahan dito sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Gayun pa man, may chance pa rin tayo ng thunderstorm activity kaya magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan. At dahil nga sa mga nakarang araw, may mga kaobserbahan tayo at nakapagtala tayo ng mga pagbaha sa ilang areas ng Mindanao. At dahil posible pa rin yung mga pag-ulan o yung mga panandaliang pag-ulan, nanatiling mataas ang tsansa ng mga pagbaha sa nabanggit na lugar dahil inasahan nga natin na saturated na yung soil o yung lupa sa bahagi ng Mindanao area. Mapapatuloy naman yung generally fair weather conditions sa bahagi ng Palawan. Gawin pa man, makanda pa rin tayo sa mga tsansa ng pulo-pulo pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. At para sa kalagayan ng ating karagatan, wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuruan. Ngunit iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, particular dito sa eastern sections ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling syudad o sa mga piling lugar ng ating bansa, dito sa bahagi ng Luzon, particular dito sa Northern at Central Luzon, patuloy pa rin natin mararanasan ang epekto ng hanging amihan bukas araw na linggo. And for the next 3 days, buong Luzon, magpapatuloy itong magandang panahon, generally fair weather conditions, maliban na lamang sa mga tsansa ng localized thunderstorms, especially dito sa area ng Southern Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila. Pagsapit naman ng Lunes, bahagyang atras or hihina yung epekto ng hanging amihan
sa bahagi ng Northern Luzon, kaya asahan natin yung chance ng thunderstorm activity, especially dito sa area ng Baguio City, na kung saan lalakas ulit or mararamdaman natin ulit ang epekto ng amihan pagsapit ng Tuesday, February 6. Asahan pa rin natin yung mga chance ng light rains o pag-ambon na dala ng amihan sa nabanggit na araw. Sa bahagi naman ng Visayas, for the next 3 days, ay generally fair weather conditions sa ating inaasahan. Easterlies, yung mainit na hangin galing sa Karagatan Pasipiko ang dominanteng weather system ang ating inaasahang iira sa nabanggit na lugar. Ito magdala pa rin tayo ng payong dahil dinasan pa rin natin yung mga panakanakang pakulan na dulot ng thunderstorm especially sa hapon. Hanggang sa gabi dito sa areas ng Visayas, dinggli sa mga syudad ng Metro Cebu, sa Iloilo City at sa Tacloban City. Sa bahagi naman ng Mindanao, for the next 2 days sa araw ng Linggo hanggang sa Lunes, ay magpapatuloy itong good weather conditions or yung fair weather conditions. May chance pa rin ng mga thunderstorms, yung mga pulupulot pakulan na may pakulo at pakilat sa hapon hanggang sa gabi sa areas ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at sa Zamboanga City. Ngunit pagsapit ng Martes, so sa February 6, dahil sa panibagong epekto o yung trough o yung extension ng isang panibagong low pressure area na posibleng muling mamuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pagulan na may pakulo at pagkidlat sa bahagi ng Davao Region